Hello, good evening. Are we are we good? Ay, paano ako makikita? Pakiano ng mga video natin para makikita masilayan natin yung inyong mga kagandahan. Yes, sir. Kumusta po kayo? Okay lang, sir. Sorry. Okay. Sige po. Pwedeng paki-ano yung iba, paki-open yung inyong mga video cam. Sige, hintayin natin iba. Wala paki-open si Patrick, Marisa, Emeline, Julieta. Hello. Good Hello, afternoon sir. po. Good And afternoon. good, Good evening na. sorry, good afternoon po, Nikita. I'm working. Nasa Croatia po ako sa yacht. Ah, So, okay. currently on board. So, ayan. Bakit nagsasalita ka nakatalikod? Ikaw ba yung Remilin? Yes po, sorry. Naka-duty po ako. Naka-duty. Oo, Okay lang, sige po. sorry. Sige lang po. Okay Okay. lang po. Okay. Sige, si Ah, Patrick. okay lang po ba i-off ko yung cam ko? Okay lang, ma'am. Oh. Remilin, Okay, okay, sige. okay lang. Oh. Okay. Para hindi makadisturbo sa'yo. Nasa duty ka pala eh. Yan, si Patrick tsaka si Julieta. Si Rom. Ayan. So while waiting for the others, pwede ba magpakilala muna tayo? Para hindi pa natin kayo naririnig. Tell us about, by the way, recorded yung ating session today and isi-share na lang natin sa iba na he will not be able to join us. By the way, ako Okay, yung sir. si Sir Benji. Record na yan? Nandito ako ngayon dito ko lang muna yung iba. Nandito ako ngayon sa Osaka, Japan. Kaya marami tayong pag-uusapan regarding kasi affected ng aking online training yung aking stay sa Japan. No? I do not know if you're aware na isa ako sa mga napiling massage therapy dito sa may World Expo no, sa Japan. 6 months ito na World Expo participated in by almost mga 160 countries all over the world. Praise God. Oo. At nandito tayo para mag-promote ng hilot. No? Promote natin yung hilot. Right now, ang latest count natin, ang bisita natin sa ating pavilion dito sa World Expo ay umaabot na tayo ng 300,000. Ang dami Pero nun. hindi namin namasa yung 300,000 ha. Ang dami. Ang namasahe lang namin ay mga iilan lang. Kasi ang massage natin na hilot ay ano yon per 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 client 50 minutes and then may alternate lagi yon no so dalawang shift yung ating pagmamasahe, mayroon nag-start ng 9 o'clock hanggang matapos din kami ng 9 o'clock ng gabi, yung ganun. Kaya I've been encouraging people, sabi ko nga, ang Department of Tourism kasi lagi nilang pinopromote ng hilot. Kaya kung kayo ay interested, later, kung kayo ay may license, I encourage you kumuha ng TESDA NC2 sa hilot, no? Wag yung TESDA NC2 ng massage therapy or TESDA NC2 nung welding o yung mga TESDA NC2 nung dressmaking. TESDA NC2 ng hilot. And then meron kayong passport. Ngayon po yun, no? Anytime kung kayo qualified, baka pwede kayo ma-recommend natin. Okay. So, as like what I said kanina, pwede ba tayo magpakilala ng maiksi lamang? Let's try to introduce ourselves, no? Sino mauna? Si Christine kanina pa yan eh. Maaga-pagay si Christine. Sige ma'am, Christine, ikaw na mauna. Sige po. Nakamute ka ma'am, nakamute ka po. Okay. Hi everyone. Hi sir. I'm Hi. Christine Quintado po, 27 years old. Nag-work. Nandito pa sa work. Nasaan yung spa mo, Christine? Sir? Saan yung spa nyo?
Santolan po. Santolan. Mm. Sige. Minsan makadalaw tayo dyan. Okay. Oo nga po. Bigyan natin ng isang bagsak si Christine. Thank you. Next, si Lorenzo, si Enzo. Nakamute ka, sir. Nakamute ka. Enzo, nakamute ka. Hindi ko na marinig. Ayan. Sir, Sige. ako po. Hello po sir, magandang hapon po. Ako po si Lorenzo Elavita Jr., 45 years old, taga Los Baños, Laguna po. Los Baños. Nako, malapit ka dyan sa sa mga springs. Opo sir, opo. Nako, namimiss ko na yung mga springs dyan. Sige. Bigyan natin ng isang bagsak si Lorenzo. Thank you sir. Thank you po. Thank you po. Next, Rizel. Nakamute ka, Rizel. Pwede. Yan. Hello. Yes, sir. Sir, good evening. I'm Russell Abellanusa from Pagadian City, sir. 30 years old. 33 years old. Okay. Yes, sir. Ano ka, Rizel? Spa operator or ano? Spa therapist. Spa therapist. Sige. Yes po. Bigyan natin ng isang bagsak si Rizel. Okay, next. Thank you po. Si Ayan. Ian or Ayan? Yan. Yes, sir. Ian po. Good evening po, everyone. Good evening, sir. I'm Ian Dale from Valenzuela po. Dating seaman, ngayon po is a bone setting practitioner. Okay. Ilang taon kang bone setting practitioner, Ian? Kakastart ko lang rin po, sir, last year. Last year. Okay, sige po. Sabihin natin ng isang bagsak si Ian. Okay. Next, si Gideon. Gideon, yeah. Go ahead, sir. Magandang gabi po sa lahat, sir. Ako nga po pala si Gideon Sabillaga from Kabakan North Cotabato. 29 years old po. 29. Ako. Okay. Sige, bigyan natin isang bagsak si Gideon. Okay. Next naman si Marisa. Hi, Marisa. Hello po, Marisa po from Pampanga. 57 years old po. Practitioner po. Magre-renew po ng license. Magre-renew. Renewable din siya. Sandali, ba't ka kasama dito? Magre-renew ka pala. Ito yung license ko, sir, na-revoke kasi naabutan po ako Magtimpla lang po ako. Balik Okay, sige. Naabutan po ako ng COVID, sir, kaya hindi po ako nakapag-renew. Sige po. Bigyan natin isang bagsak si Marisa. Sige po. Ayan. Okay, sino tong Huawei na to? Huawei ang pangalan niya eh. Huawei ka ba talaga? Sige. Sino to? Pakibago yung pangalan mo. Catherine, sige. Game, Catherine. Hi, sir. Good evening. Ito si Catherine Salgi, sir, from Jinsan. Ay, Hi. kababayan ko to. 36 years old po. Anong spa mo, Catherine? Dito po ako sa Coco Health Spa po. Poco Health Spa. Sige. Magkapit-bahay lang tayo. Nasa Heights Kasi ako. ng connections yun. Nasa Heights ako nakatira. Hindi ko marinig. Hindi niya marinig. Sige. Bigyan natin ng isang bagsak si Catherine. Dito po sa South Osmania po. Sa may South Osmania. Sige. Magkapit-bahay tayo. Hindi yung connections yun. Okay. Sige, Catherine. Si Rom. Rom, pakita ka naman, Rom. Salamat, Cathy. Rom. Hi, Rom. Hello, sir. Yes. Mabataan po, sir. Maganda. Pero wala ka video? Hindi na akong video, sir. Nakaya ako. Sige. Okay lang. Sige. Magtago ka muna. Opo. From Nucleo 1 po, sir. Sa Coronadal City, South Cotabato po. 27 years old po. Nasaan ka ngayon? Sa Coronadal City, sir. Marbel po. Sige.
Sige. Ang ganda ng background music mo dyan, Roma. Hindi na ako, sir. Hindi na ako. Ay, hindi mo. O, sige. Opo. Bigyan natin Hindi po alam, sir. isang baksak si Rom. Yan. Okay, salamat, Roma. Si Julieta. Juliet. Sabay may umiyak. Julieta. Juliet. Hello, are you there? Let. Hindi ako makarinig. Makikinig lang ako. Okay. Hindi daw siya makarinig. Ano yun? Sige, bigyan na lang natin ng isang bagsak si Julieta. Hindi daw siya makarinig. Oh. Pero makikinig lang daw siya. Ayan. Parang hindi ko maintindihan yun na. Hindi siya makarinig pero makikinig lang siya. Sige. Anyway, gusto ko lang bigyan kayo ng announcement. Number one, yung exam ng DOH supposedly June hindi natuloy, no? Mag-July na, walang exam sa June. But supposedly sa DOH every June of the year tsaka December yung exam ng DOH. Now, kaya sabi ko pending na yung mag-exam sa June. Kaya yung kayo na bagong batch na for December, minabuti kong simulan na natin yung ating training. Okay? Kaya lang, tulad ng nabanggit ko, kasi ang naisip ko kung antayan natin yung aking Zoom. Paki-mute na lang po. Sino ba yung may mahingi ng mga bata? Okay. Like what I said, and I think most of you have known na nasa Japan ako ngayon, nasa World Expo. So ang uwi namin is October 13. So which would mean hindi natin pwedeng antayin yung aking pag-uwi bago tayo magti-training kasi ang exam ninyo December. That would mean kung October tayo magti-training, wala na, hindi na kayo makakabot sa December. So ang gagawin na lang natin, katulad nung binanggit ko sa inyo, may ginagawa na ako ngayon na bagong platform ng training. I'll try to show it to you. Pakita ko lang muna kung kaya kong ipakita. Sandali. Anyways, i-share ko na lang sa GC yung ating platform for the online training na pwede nating gamitin. Ngayon, ang major change ng ating training na to is, number one, I will be presenting to you the lessons, the modules. Meron tayong 5 modules ng training sa DOH, no, for licensure. Yung module 1 is about the fundamental concepts. Tapos yung module 2 is the practice of massage. Module 3 is about anatomy and physiology. And then module 4, microbiology. And then yung pinakahuli is massage application. Ngayon, bawat module na to ay maaari nyo nang pasukin, no? Maaari na kayong mag-enroll and then maaari na kayong mag-review, mag-aral based dito sa ating platform. Now, may mga video tayo nasa YouTube, mayroon tayong if you might notice later on, mayroon akong mga AI. Alam naman yung AI, di ba? Uso naman yung ngayon. Na mayroong text, ako yung nasa mukha, ako yung nagsasalita. Pero hindi akong totoong yun. AI yun. AI. No? Yun yung magle-lecture sa inyo. Okay? Ngayon, bawat topic, bawat lesson, meron akong bibigay ng mga quizzes. No? Lahat ng quizzes recorded. No? Now, pag na-complete ninyo yung isang lesson natin, then you are going to proceed to the next lesson, hanggang ma-complete lahat ng lessons
sa module na pinasok nyo. Okay? So we're talking of the module number 1, which is the fundamental concepts of massage therapy. Okay. So, ayun po. Ngayon, hindi kayo pwedeng pumunta sa module 2 kung hindi nyo napasok ang module 1. Okay? Ganun yung system na gagawin natin. Okay? So, ibibigay ko yung link dito sa sa website natin. And then, i-click ninyo yung button ng hindi lagay enrollment nakalagay doon is you buy the course, no? Babayaran niyo yung course, bibili niyo yung course. Ngayon, magkano yung per course natin? Ang per course natin is 1,190. Okay. So, yun yung per course natin. Ngayon, pagka natapos niyo yung isang course, number 1, hindi kayo pwedeng mag-enroll, hindi kayo pwedeng pumasok hanggat hindi kayo nagbayad ng inyong enrollment fee ng course. So, nakahati-hati na siya. Hindi na tulad ng dati na lahat ng course, isang bayaran yon. So, ngayon, hati-hati na yon. So, Module 1, 1,190. Module 2, 1,190. Ganun yon. Okay? You have to complete the 5 modules within the next 3 months. Okay? So, simula tayo ng July, and then August, September. Okay. So, makomplete nyo yung lahat ng lessons na yon pag natapos ninyo. Pag uwi ko ng Pilipinas, saka ako magfa-follow up ng aking mga lectures. Pero, hindi ko na i-discuss lahat ng modules kasi marami yun no? You'll be having technically 3 months yung yung training online. Ang gagawin ko na lang is I will set a day, kunwari, gawin natin for 1 week, no? Every 12 o'clock to 1 o'clock, mag-zoom tayo and then papasadahan natin lahat ng module. Module 1, Module 2, Module 3, Module 4, Module 5. Okay? Para ma-complete natin yung training requirement. Ang sabi ng DOH, dapat mayroon tayo at least 60 hours of training, no? Yung sa website na trainee program, matagal na yun, aabot na yun ng mga more than 60, pero kasi wala naman magpapaliwanag ng personal, ako yung magpapaliwanag ng personal pag uwi ko ng October. Malinaw ba yon? Okay? So, ulitin ko, magsisend ako ng link, no? Magsisend ako ng link, and then papadala ko sa group chat, no? Sabihin doon, dito kayo mag-i-enroll. Iba yung enrollment ninyo na nauna. Yung enrollment na una is enrollment yon na detalyado yung lahat. Pero itong enrollment na ito, exactly for the training only, which is para lang makapasok kayo sa training na ito at matapos ninyo yung requirement. Okay? I will not recommend anyone to DOH hanggat hindi na kumpleto yung online o internet na 5 modules. Okay? So, I will not allow anyone to join my class pag uwi ko sa Pilipinas kung hindi nyo kumpleto yung 5 modules. Maliwanag yon? Yes, sir. Oo. So, kailangan ninyo simula bukas, isend ko yung link, mag-enroll kayo, and then mag-schedule ako kung kailan magsisimula yung actual online training. So, ang magle-lecture ay yung nasa website natin. Okay. Ngayon, bawat module, meron din akong hiwalay na quizzes. And also, part ng requirement natin, before kayo ma-recommend sa DOH, dapat maipasa mo ninyo yung written exam ng AUSA at maipasa ninyo yung practical exam ng AUSA. Okay. So, dalawang training linawin natin. Dalawang pagsusulit, dalawang examination. Written exam,
na gagayahin natin yung DOH, ang DOH magbibigay sa inyo ng 100 items, 100 test questions. Ang passing rate ng 100 test questions ng DOH ay 75%. Ibig sabihin nun, pag nag-exam kayo sa DOH, makakuha kayo dapat ng 75 or not less than 75 para kayo ma-recommend or para kayo makapag-practical exam. Pag pumasa kayo ng practical exam ng DOH, mabibigyan kayo ng license. Ganon din yung gagawin natin sa AUSA. Okay, magre-review muna tayo. Magbibigay ako ng lesson sa inyo. Babasahin ninyo. By the way, sa ngayon, hindi ko muna maibibigay yung manual kasi nasa Japan nga ako. No, kung magpaprasa ako ng manual, sobrang mahal kung dito magagaling or ano. So ang mangyayari niyan, lahat ng lessons titingnan ninyo sa website. So I'd like to show you a copy ng manual. No? This is the copy of yung training manual. Okay? I can give this to you by October. So October ko ito mabibigay, but you have to pay for this, no? Later na kayo magbabayad pagka ready na po, nasa Manila na ako, and then I can send you the manual. But this material makikita ninyo sa internet, sa website. No? So kung matyaga kayo pwede niyo kopyahin ito, sulat ninyo or i-print ninyo kung gusto niyo din mag-print ng copy na naka-publish sa website. Okay? So free ito kung kukunin niyo sa website. May bayad lang ito kung ito yung manual mismo ang ninyo, hihingin ninyo coming from the AUSA. Okay? So ito yung ating reference material. Manipis lang siya, huwag kayong mag-alala, no? Dati makapal ito kasi may Tagalog eh. English Tagalog. Inalis ko yung Tagalog, puro English na lang natira, no? Ewan ko lang kung ibabalik ko yung Tagalog, no? But sa ngayon English lang purely yung ating training manual. Okay? So ayan po 'yon. So yung mga quizzes na lalabas sa ating website, lang 'yon, rehash lang 'yon kung ano yung pwedeng lumabas din sa ating final exam sa AUSA. Yung exam ng AUSA at saka exam ng DOH, halos magkapareho lang 'yon. No, halos magkapareho lang 'yon. Kaya kung kabisado niyo na yung sa AUSA, madali niyo kabisaduhin yung sa DOH. Ganun 'yon. Okay? Ang basic requirement para naman sa inyo lahat na nakikinig, nanonood, number 1, kailangan high school graduate. Kung hindi high school graduate, kailangan merong ALS. ALS pala, Alternative Learning System, ALS. Yung ALS na yon dapat high school graduate yung equivalent. Ayun po yung pinaka-basic Dapat may birth certificate, may MBA clearance, may medical certificate, pero saka na lang natin pag-usapan yon kapag malapit na tayo sa by November, no? Kasi ang submission ng exam o ng September or November. Kasi ang submission ng requirements for the exam is within those days for the December exam. Okay? So, yun po. Saka natin pag-usapan yun. Basta malinaw po sa lahat na nandito sa klase ngayon, kayo po ay may hawak na minimum na high school diploma. Okay. Kung kayo ay graduate ng college, mayroon kayong masteral, mayroon kayong doctoral, pwede kayo mag-exam ng DOH. Pero sinasabi ko lang, ang basic standard o basic requirement is high school graduate. Ayun. Now, huwag kayong kabahan sa exam kasi ang exam naman ng DOH, dinisenyo yan pang high school graduate. Hindi yan dinisenyo pang college. No, ibig sabihin nun, hindi talaga mahirap yung exam. Basta mag-aaral lang kayo, makikinig ng lecture, magpa-practice kayo, mag-hands-on kayo, mag-ano kayo, no, yung tawag nun, ma-internalize ninyo yung mga lessons. Kasi, yung pinakahuling exam ng DOH is more on
analysis. Ano ibig sabihin nun? Dati kasi, tatanungin, ano meaning ng massage? Sino ang Secretary of Health? Ano ang mga ganito ganon? Ngayon, ang tanungan is ganito. Si Pedro umakyat sa puno ng mangga, nalaglag si Pedro, tumama yung kanyang balakang sa lupa, sumakit yung balakang niya, kinagabihan di makatulog, ano ang kanyang kondisyon at ano ang masahe na dapat ibigay sa kanya. Ganon, no? So, practical application. No? Kaya dapat marunong tayong mag-analyze. No? Bakit hindi pwede yung effleurage? Bakit hindi pwede yung petrisage? Bakit hindi pwedeng masahiin yung may sugat yung kamay o mayroong infection yung kamay? Yung ganon. So, dapat natin may practical knowledge tayo regarding sa masahe. No? So, yun yung written. Sa practical exam, magde-demo kayo. Magde-demo kayo ng 5 basic stroke manipulation. So, nandito yan, no? Nasa manual natin. Effleurage, petrisage, friction, taputment, vibration. Yung 5 na yon dapat kabisado ninyo paano ninyo gagawin. Paano ninyo i-execute. At alam ninyo kung kailan gamitin at hindi kailangan pwedeng gamitin. Ganon. Kasi sa DOH kasi, bibigyan kayo ng mga 25 minutes, no? Mga 10, 15 to 25 minutes. Magde-demo lang kayo. Paano nyo papasukin yung client, paano nyo i-asikasuhin yung client, paano i-perform yung 5 basic stroke manipulations, paano nyo siya i-advise ano yung gagawin niya, hanggang sa pagligpit ng gamit sa examination room. Lahat ng yun ay nasa YouTube. Kaya kung hindi pa kayo nakapag-subscribe sa AUSA YouTube, I suggest i-subscribe ninyo. Hanapin ninyo yung YouTube LMT training ng 2025, yung last June. Lahat ng video nandoon yon, no? Kaya yung nasa training natin, lahat ng video nandoon yon. Wala masyadong pagkakaiba. Okay? So, ayun. Ang exam ninyo ay computer ang mag-check sa AUSA, yung sa training natin. Kaya kung hindi kayo kung hindi nyo kabisado yung tanungan, magkakaproblema kayo maipasa yung 75 item na ibibigay natin na exam. Pero magbibigay ako ng exam ng lang muna, yung by module, pero hindi pa yon yung final exam. Parang practice test lang yon na gagawin natin. Okay? Practice test yon. Para lang familiar kayo kung ano yung maaaring itanong sa DOH. Okay. Ano yung good news tsaka bad news? Ang good news, hindi masyado mahirap ang written exam ngayon. Di katulad nung araw. No? Kasi sabi ko nga analysis yung pag-analisa, yung pagsasaliksik. Yun yung style ng exam ng DOH ngayon eh. Ang good news sa practical, hindi masyado silang mahigpit. Basta kabisado mo yung 5 strokes, kahit na makalimutan mo yung iba, makalimutan mo yung isang stroke, mayroong 4 na alaala mo, papayagan ka pa rin pumasa. No, hindi nila in-expect na lahat memorize mo. Ang importante, naintindihan mo paano mo gagawin. Ayan yun. No? Sabihin ko lang sa inyo, nung araw kasi sobrang grabing higpit, no? Nagkakaiyakan sa exam, no? Mayroon pa minsan na basta yung sobrang stress ng exam nung araw. Pero ngayon, alam nyo, minsan sasabihin ng assessor, oh, hindi mo kabisado, sige, mamaya balik ka sa akin ha. Yan, pinababalik. Nung araw, pag hindi kabisado, baksak na agad. Pero ngayon, sabihin nila, oh, sige, baka nakalimutan, ninervyos ka lang siguro. Sige, balik ka ha. Kailangan medyo na-improve na yung performance mo. Yan.
So, pero mabait ang DOH. Ako, hindi ako masyado mabait. Kasi, kung hindi mo kabisado, ba't kita recommend kay DOH? Nakuha niyo po yan? No? So, kailangan alam mo yung i-plurals, petersals, friction, tapotment, vibration, paano mo siya hagurin, paano mo siya i-execute, paano mo siya i-hacking, yung ganon. Ano yung kanyang subvariations, ano yung kanyang mga rationale, yung ganon. So, ulitin ko, ang DOH mabait, ako hindi masyado. No? So, ang tanong, paano kayo magpi-perform? Yung iba sa inyo di ba? Sino yun? Nasa Kabakan. Si Gito, nasa Kabakan. Yung iba sa inyo kung saan-saan. Hindi tayo magkikita kasi malalayo kayo eh. Ang gagawin nyo lang, later on, gagawa kayo ng video. Kung ano yung tinuro ko sa video, gagawin nyo din. No? Halimbawa, paano mo yung tatlong massage, yung stage ng massage, merong pre-massage, massage proper, tsaka post-massage. So, kunwari, mayroon kayong ikaw magpe-perform, mayroon kayong assessor, mayroon kayong model. Yan. Tapos kukunan mo ng video. Sasabihin mo, "Good morning, sir. I am examinee number 001. Andito po ako upang kumuha ng oral practical examination." Gagayahin nyo yun hanggang sa matapos. Okay? So, hindi ako takot, hindi ako kabado kapag ang estudyante ay sanay na sa masahe. Meron ba sa inyo hindi marunong magmasahe? Kasi kung hindi kayo marunong magmasahe, mag-isip-isip kayo. No? Kasi kung hindi kayo marunong magmasahe, hindi ko maiisip paano ko maipasa yung exam ng DOH. Ngayon, kung wala kang knowledge, mag-practice ka ng maigi. Kasi practical exam is practical exam. Nakuha nyo? Okay. So, ganun lang po yung ating Kaya, I will be opening, katulad ng sinabi ko kanina, i-open ko na yung enrollment para sa Module 1. And para makapasok ka sa Module 1, meron na siyang link for payment. No, doon kayo magbabayad sa Module 1. May GCash doon. Huwag niyo ipadala sa akin yung payment ha. Magbabayad kayo ng payment doon sa website. No, may nakalagay doon Module 1 tapos buy this, no. Ibig sabihin noon bayaran mo na yung Module 1. Para installment yung ating yung tuition, hindi sa cash basis, no. Pero may iba sabi nila, "Sir, gusto ko bayaran ko na lahat." Pwede din. Pero hangga't maaari mas maganda kung buy module. Kasi yun nakatatak yun no. And then pwede yung bayaran through GCash. Okay? Pagka natapos mo Module 1, Module 2. Pag natapos yung Module 2, Module 3. Pag natapos mo Module 3, by the way, hindi ka pwedeng pumunta sa Module 2 kung hindi mo maipasa ang Module 1. No? Malinaw yon? Ngayon, yung tuition ninyo, kunwari nagbayad kayo ng Module 1. Yung Module 1 na binayaran ninyo, that will only good for 6 months. Ibig sabihin, tapusin mo yung training sa buong 6 months. Pag hindi mo natapos ng buong 6 months, mag-expire yung training fee ninyo. Ibig sabihin, mag-i-enroll ulit kayo, magbabayad ulit kayo. No? Kaya, once you enroll, tuloy-tuloy na yon ha? And then, ang sabi ko nga, huwag kayong mag-alala doon sa website naman, hindi masyado mahirap yung mga quizzes. Tingin ko, hindi masyado mahirap. Ang medyo mahirap lang kung mag-issue na ako ng final exam. Ayun, medyo mahirap yung final exam na yun. Okay? Pero, like I said, hindi pang college pang high school yung exam. Ibig sabihin, no, kung mag-aaral ka,
masipag ka magbasa, masipag ka manood ng video, masipag ka magpa-practice, imposibleng babagsak ka sa exam. Maliwanag yon? So, yun, yung sinasabi natin na kailangan yung paghandaan. Now, why do you have to go through the process or to the pain of taking the exam para kayo ay ba't kailangan ninyong magkaroon ng license? Ano ang dahilan ba't gusto niyo magka-license? Nakamute ka, Catherine. Sir. Bakit gusto mo magka-license? Ano po? Baka may opportunity soon to abroad, like. Okay. Tsaka dagdag din po siya, knowledge. Dagdag ng knowledge. Kasi NC2 na po ako, sir. Okay. Sige. Salamat na, Catherine. Kuana, dito na pwede si RP sa Panras. Christine, bakit gusto mo magka-license? Dagdag knowledge na po, sir. Kasi naka-NC2 na din ako then gusto ko talaga magkaroon ng license talaga sa DOH. Kasi parang sa lahat ng spa parang needed talaga siya, sir eh. Lahat ng client pang naghahanap. Ng license ka. Okay. Sige. Si Razel. Bakit gusto mo magkaroon ng license, Razel? Unmute ka muna, Razel. Yan, sir. Bakit gusto mo magka-license? Dahil, sir, yung misis ko may spa din, pinunta kami ng DOH dito, kailangan daw mag-required na mayroong lisensya, massage license. Kaya po, nag-enroll ako. Nawala. Okay, naririnig ka namin. Sige, tuloy. Yes, sir. Yes. Yan, sir. So, kailangan ng, sabi nung Lisensya. License. Okay. Yes po. Yes po. Sige. Number one, alam ko, mayroon kayong mga reason bakit kayo gusto mag-license, di ba? Pero, definitely, iba ang tayo ng isang massage therapist na may lisensya. Malinaw yon? Yes po. Yung iba sinasabi nila license daw yung TESDA. Hindi kailanman naging license ang TESDA. Oo. Diba? Hindi kailanman naging license ang TESDA. Kahit na sandamakmak yung TESDA in situ mo, hindi pa rin yung lisensya. No? Iba yung nakatatak talaga na certified, registered, nasa certificate of registration as massage therapist. Yun yung lisensya. No, may batas yan no? May batas yan sa DOH, sa PD 856 panampa ni Marcos. Okay? And then another thing, siyempre, hindi ka pwede magtayo ng spa kung wala kang license. Ayun, hahanapan ka ng license. No? So, Lorenzo, kung magtatayo ka ng... May spa ka ba, Lorenzo? Wala pa? Nangangarap pa lang si Lorenzo. Tama yun, no? Mangarap kayo, magkaroon ng spa, pero bago kayo mangarap, magkaroon ka muna ng lisensya. Okay? Tama ba, Remeline? Yes, sir. Okay. Tama. Kasi I'm spa operator here. Okay. I just recently opened the spa ng February 14. Okay. And I have NC2, but I decided nga, I feel like it's an upgrade habang hindi pa kami chine-check ng DOH, which is I know na potentially ma-check kami. So I decided na mag-enroll na. Yes. Okay. So
Basta yun lang yung ano natin, no? Yun yung dahilan bakit kailangan ninyong ano na naman, sacrifice nyo naman for license, ilang buwan lang eh. Pero ang inyong future on the wellness industry will be better, no? Kasi pagka nagmamasahe kayo, 'di ba? Ano yung tinatanong? Nalisensya ka po ba? Di ba? Pagka naningil ka, kunwari sinabi mo, magkano singil mo? Sabi mo, 500 yung service. May lisensya ka ba? Oh. Pag wala kang lisensya, wala kang karapatang maningil ng 500. Baka isang lang. Kasi wala kang lisensya. Oh. Tama ba, Gideon? Gideon, tama? Mahina ang connection. Okay, ngayon ang connection. Sige. Anyways, so yun lang po yung ano natin na. So, I will open the link later sa maybe by tomorrow. I-post ko doon sa group chat and then ano na kayo no mag-open na ng ano mag-enroll na kayo doon sa module 1 but upon enrollment ihanda nyo na yung inyong 1,990. Okay? So yun yung i-ready nyo lang muna. Huwag nyo nang bayaran yung buo. By module yung pagbabayad ninyo, ha? Yung ganon. Okay? Later kung like what I said, ang training natin, mag-based muna tayo sa internet, pero pag uwi ko ng Pilipinas, then mag-schedule tayo ng Zoom talaga. Na ako yung mismo yung magle-lecture, ako yung mismo yung magdi-discuss. Pero kunti na lang yung i-discuss ko kasi halos lahat naman napag-usapan na sa website. Okay? So do you have any question from the group? Meron ba kayong tanong? Clarification? Sir, ako lang, sir. Sige po, go ahead. Tanong ko lang, sir, kasi parang napansin ko lang, sir, karamihan dito may NC2 na for massage. Opo. Ano po ba, sir, mas maganda mauna yan or okay lang po kahit isunod yun? Yung sa NC2 TESDA. Ang NC2 hindi requirement ng DOH. Okay po. Okay, hindi yan. Mali yung minsan kasi may nagsasabi, ay hindi pwede muna mag-DOH kung walang NC2. Walang ganon. Magkaiba ang NC2, magkaiba ang DOH. Ang NC2, posibleng hanapin niya kung mag-apply ka ng SPA. Pwede tanungin, meron ka bang NC2? Yan, sa SPA yun. Pero sa DOH, may SPA o walang SPA, pwede mong gamitin. Mag-home service, pwede mo siyang gamitin. Lisensya yun eh. Kaya hindi requirement ang NC2 for DOH. Linawin ko yon ha. Pero kung gusto mong sumama sa akin sa Japan, kung may license ka, dapat may NC2 ka rin. Samahan mo ng passport. Ganon. Pero kung dyan sa Pinas, magtatayo ka ng spa o may spa ka, mahirap kasi yung mga therapist mo may license, ikaw wala kang license, pagtatawanan ka ng mga therapist, ng mga, di ba? Minsan lalayasan ka pa eh. Pero kung may license ka, kahit lumayas lahat yan, buhay pa yung business mo kasi may license ka. Yan. Okay. Iyan, nasagot ko yung tanong mo. Thank you, sir. Basta practice ka lang talaga, no? Kasi yun ang problema lang kasi minsan pagka wala masyadong practice ng 5 basic stroke, mahirapan sa DOH. Although, like I said, mabait naman ang DOH ngayon, di tulad ng araw. Okay, salamat Ian. Yes ma'am, si Remy. Ma'am Rems. For practical exam po, or written. Kailangan pa ba yung 66, how many minutes na 60, practice? 60 hours. 60 hours. Pwede po ba is it required talaga or if we provide yung
employment certificate that will cover? Ma'am, ang ano kasi, yung 60 hours, hindi yun literal na 60 hours, no? Mm-hmm. O hindi yun. I mean, when I say not literal, kung hindi ibig sabihin no, kasi hindi nila kinakount yung 60 hours as literally, no? Kung hindi in-assume na nila na within 60 hours, sa practical, ibig sabihin no, naghahagod ka, nagpa-practice ka. Yes, sir. Just let's say I have a certificate of employment po as a spa therapist. Opo. Would that cover the practical 60 hours? Pwede po, pero hindi na hinahanap po yun. Ang ano lang Hindi po, na. ma'am, is, Okay. ang importante lang, ma'am, is, Like demo. yes, Okay. you perform the 5 basic strokes and then you make good when you perform. Mm-hmm. Yun lang yun. Understand. Hindi naman yun talaga na, may certificate ka, kailangan may 60 hours. Okay. Kasi ako naman, malalaman ko naman kung nagpa-practice o hindi nagpa-practice eh. Okay po. Oo. Thank you. Okay, you're welcome. And si Catherine, may tanong ka Catherine before, kasi we are about to wind up. Yung nagpa-payment na ko yung enrollment fee. Wala pa akong certificate yun, sir. Pwede yun mahingi, sir. Di ba i-email mo yun siya sa amin, sir, pag naka-payment mo kami. Yung certificate of enrollment, i-PM mo ako ha, i-remind mo ako kasi medyo nabibisi ako ng konti. Pero i-PM mo ako, wag mo akong i-message sa group chat, sa PM, personal na message ha. Madali kong mabasa yun eh, kasi yung group chat, minsan hindi ko nababasa yung thread ng communication, kaya PM mo lang ako direkta ha. Sa lahat ng wala pang certificate of enrollment, gusto niyo ng certificate of enrollment, kung bayad na kayo ng 1/6, you let me know. Para, Yes, please po. i-PM niyo ako pag nakalimutan. Okay po. Sige. Nakakalimutan ko eh. Okay. Sige po. So, I think we can, I can entertain one last question before we go. Marilu, mayroon kang tanong? Miss Marilu? Okay, so are we good? Wala nang tanong, wala nang clarification? Okay na tayo? Sir, thank you. Sige po. So let's call it the day. You inform the others na open na yung open na yung enrollment natin for module 1, and then I'll just give you maybe 1 week or 2 weeks, no? Otherwise, i-close ko na yon. Kung sino lang ang yun na lang magtutuloy ng training natin. No? So, just make sure na abangan ninyo doon sa group chat yung link na ipapadala ko kung saan kayo mag-enroll for the module 1. No? For the module 1. Okay? And then, lang ha, basta kung sakali lang kasi nag-adjust pa kayo, okay lang yun, I will understand. Pero, like what I said, tsagain nyo lang na basahin at pakinggan yung mga video, panoorin yung mga video, hindi kayo mahirapan sa ating mga lessons. And then, abangan nyo ako pag uwi ko ng October, then we will have a daily Zoom, mga ilang araw na parang natin, rehash lang, review, gano'n. And then, I'll be giving you your mock exams. No, meron tayong mock exams. Right now, I have over more or less mga 400 questions for the mock exams. Ito yung mga practice na mga exams, practice na mga quizzes, mga tests, para makabisado ninyo na husto yung sa DOH. Ultimately, lahat ng ito, inihanda namin kayo doon sa DOH. No? And some of you might be wondering, Sir, effective ba itong online? No? Maaaring magtanong iba, Sir, effective ba yung online? Baka sa totoo lang, last year, I'm happy to announce, I think na kung nakikita niyo sa website ng AUSA, last year na batch, ang buong Mindanao natin na estudyante, from the written to the practical, walang bumagsak. Lahat yun online lessons lang. Online lessons. Walang bumagsak. Lahat yun ay pumasa. So, ibig sabihin nun,
Basta matyaga lang magbabasa at mag-aaral. Hindi nyo may babagsak yung exam ng DOH. Maipapasa at naipapasa nyo ang exam ng DOH. Okay? Okay, sige. Wala nang tanong. So, if wala nang tanong, you PM nyo lang ako and then I will answer your questions later on. Basta keep on praying. I always believe that prayer works, no? Maniwala lang tayo na anumang pangarap natin, God will help us if we pray. Ano po yun? Okay? Sige po. So maraming salamat. God bless and hope to see you one of these days. Bye for now. Bye. Arigato. Bye. Thank you for today. Yeah, bye. Salamat po.